Ha? Itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Naku po, 1 trillion impeachment? Nagkakabistuhan na ho. Oy, tambalos-los, totoo ba to? Grabe naman ho yan mga kababayan. Trilyon ho pala usapan dito sa impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. Kaya lahat ng oportunistang politiko at mga religious group ay naglulundagan para ma-impeach itong si VP Sara. Nako, meron hong binulgar itong si Amy Marcos dito sa video na to. Pero bago yan mga kababayan, alam nyo na ho gagawin. Magpapasko na, baka naman. Malapit na ho Pasko, isang share lang ho dyan. No? Masaya na ho tayo dyan. Hayun na nga, ikatlong impeachment complaint versus VP Sara Duterte inahain sa Kamara. Yun na ho ang ito na ho ang isa sa pinakamainit na balita ngayong araw. At ito ang malupit dito. Mary Jane Veloso, pinaghanda ho ng adobo. Tingnan nyo ho ang irony sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Itong kababayan nating nadakip sa ibang bansa dahil nagpuslit ng ipinagbabawal na pulburon. Pag uwi dito, merong heroes welcome. Talagang pinagandaan, no? Talagang yung publicidad napakatindi. Pero wag ho kayong magpa-distract. Kaya huminadali ang pag-uwi niyan ngayong mga panahon na to dahil naha-hot water ang administrasyon nitong si Bangag dahil dyan sa PhilHealth issue. At dito ho tayo nabwisit dito sa post na to nitong si Sir Jason. Matinong pulis. Kinulong sa Congress kahit bagong opera. Yung drug mule, ipinagluto ng adobo at tinawag na bayani. Naku, talaga naman di ba? Yun ang nakakaloko sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya ngayong mga panahon na to, wag ko kayong basta-basta magpaloko. Lalo na yung mga religious group. Naku, ito matindi. Kaano-ano mo ba yung si Father Flavi Addict? Sir? Itong si Father, kaano-ano nyo ho ba si Father Flavi Addict? Di ba addict naman, addict siya dati. Yan. Yung tinutukoy ho pala nilang religious group, mga Katoliko sarado. Itong si Father, sila ho ang naghain ng ikatlong impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Ibig sabihin, bali dalawa na hong religious group niya nang naghain ng impeachment laban dito kay VP Sara. Itong si Father Flavi Addict at itong si Father, di ho natin alam pangalan yan. Pero malamang sa tabas ng pagmumukha niya, kamag-anak ho niya itong si Father Flavi. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista tapos rekta ho tayo doon kay Senator Amy Marcos. Grabe, no? Trillion ho pala ang talagang hinanda para dito sa impeachment na to ni VP Sara. Kaso, pagpirma pa lang ho pangangalap pa lang ho ng pirma, barado na ang impeachment na to laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin itong pinsan, itong si Father Flavi Addict. Ito, game. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. So pagkapari kayo, religious group na. Dapat nung isinampan nitong si Father Flavi Addict yung sa kanya, diniretso na religious group. Ano rin naman siya, merong mga madre, itong si Father Flavi Addict, di ba? Addict sa pagmamahal ni Trilliling. Kayo naman, oo. Addict, si Father Flavi, addict ho siya sa pagmamahal ni Trillanes. So, we believe VP Sara committed something illegal and something immoral. Hoy, CBCP! Anong gusto niyo ba itong mga nangyayari sa bagay, no? Kaya itong relihiyon na to, walang respeto sa bayan ng Pilipino dito sa hindi sa pangkalahatan, meron hong matitinong miyembro kung saang relihiyon man na nakaanib itong unggoy na to. Okay? Hindi natin linalahat. Meron hong mga kababayan natin, malamang majority sa mga nanonood sa atin mga Katoliko sarado, pero alam ho nila ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Di ho natin linalahat. Pero yung mga oportunistang unggoy kagaya nitong si Father, sila ho, yung talagang hinahabol nila yung prize pool, ika nga, dyan sa pagpapa-impeach na yan dito kay Vice President Sara. Against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kaya na po. Wala na.
Naku po, dapat i-discuss mo yan yung yung betrayal of public trust, graft and corruption. Pero yung i-quote mo kami ng ganyan, Brad, hindi naman ho lahat kaisa o kamukha ng inyong pananampalataya. Dapat latagan nyo ho kami dahil legal. Yang pinasok nyo na yan, legal na proseso. Iba ho yan doon sa pinaniniwalaan nyo. Respetuhin ho natin, may kanya-kanya tayong religious belief, ika nga. Pero yung pinasok nyo na yan, legal process yan, political process yan. Kaya pagka humarap kayo sa mga media, ilatagan nyo sila para malaman ng ating mga kababayan, para malay nyo, makumbinsin nyo yung ilan sa mga tagapanood natin dito sa PH Update na tama itong si Father Unggoy. Tama yung mga sinasabi niya, dapat talaga mayari yan si VP Sara. Di ba? Pwede yung ganun, kaso hindi nyo ginawa. Puro kayo photo ops, yan ang problema sa inyo. Ngayon mga kababayan, heto, fast-paced tayo ngayon. Kay Senator Amy Marcos ho tayo. Matindi ho ito. Press con ho siya kaninang umaga. Dahil yung kapatid niyang bangag, hindi ho niya... Hirap, no? Hirap, no, madam? No, hindi ka pinapakinggan ng kapatid mo. Sinabi mo na doon sa iyong privilege speech, yinabang mo na sa mga kababayan natin na i-dinelay ang pagpirma diyan sa budget para sa 2025. Maya-maya magpapa-interview yung kapatid mong bangag, sasabihin niya, hindi, bago matapos ang taon, pipirmahan na namin. Pwede naman palang ibalik sa BICAM. Ayaw ho nilang ibalik. Kasi nga naman mga kababayan, yung plano ho nila ni Tambaluslos, ni Sara Neta Marcos, at itong si Marcos Jr., mabubulilyaso pagka ibinalik ho nila ng BICAM. Malaking problema pagka ibinalik ho nila ng BICAM. Yan, yung mga ayuda, baka madisgrasya pa. Pakinggan ho natin itong si Senator, kung tawagin ho siya, super ate. O, tayo naman ho mga kababayan, comment nyo sa baba, super mangga. Tawag ho natin dyan, super mangga gamit. Sa lahat ng mangga, siya ho yung super mangga. Dapat meron mo siyang dito M, di ba? Hindi Marcos, mangga. No, super mangga yan O, game. Umpisahan natin. This is a different topic, but if you don't have the answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your Teka lang, luma na yan. father and Bandok na yan what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against VP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Naku po, 1 trillion impeachment? Nagkakabistuhan na, hoy, Tambaluslos, totoo ba to? Laki ng pondo sa impeachment, no? 1 trillion budget for impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin Para pambayad? Oo. Alam mo, daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, Pero kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya? Oo naman. So how was it, ma'am? Pero hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita Kasi, telepono lang kayo nag-kausap, ma'am? Ha? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero yan ang problema natin dyan, Sen Amy. Wag kong ganyan. Wag niyo ko kaming idaan sa dasal. Kung gusto niyo magdasal, punta kayo sa Wag kayong magsenador. Punta kayo ng kumbento. Magmadre kayo kahit na may anak na kayo. Pero yung dadaan niyo sa dasal yung mangyayari sa ating bansa. Tandaan ho natin, ang dasal na walang gawa, baog.
Di ba? Inutil, ha? Walang kwenta. Puro dasal ka, wala ka na. Simple lang naman yan. Sabihan mo yung kapatid mong bangago. Tamba, ay, yung pinsa mo, sabihan mo, tamba, tigilan mo yan. O, yung kapatid mo, oy, tigilan mo kakapulburan, magtrabaho ka, walang Ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di syempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. Naku, pati itong si Ma'am Shelly. Ano pangalan? Ano bang pangalan nung madam, di puro ang dasal ka na lang. Pangit nga naman nung madam, puro na lang ho kayong dasal. Wala na ho talaga tayong gagawin, puro dasal na lang, gano'n. Okay mga kababayan, rekta ho tayo dun sa pinakauna. Ngayon na nalatag na ho natin kung bakit talaga gigil na gigil yung iba't ibang mga grupo dito sa impeachment na to. 1 trillion, di ba? Heto ho, matindi dito mga kababayan. Kung mabuto ho kayo sa bahagi ng video natin na to, i-consider nyo i-share ang video na to at i-like, subscribe sa PH Update para alam nyo na ho yun mga kababayan. Okay. Ipon ko yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi lahat ng nilalaman ng ating BICAM report. Subalit, sa kasamaang palad, wala naman akong napala at nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso, parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon at sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat... Budget nerd. Kung budget nerd ka, madam, kahit papaano, talagang nung nagwawala yung pinsan mong sintu-sintu dyan sa House of Representatives, doon pa lang dapat inano mo na, inayos mo na yung AKAP, yung kung ano-anong pinaglalagay nila dyan sa DPWH, yung pagtanggal nila ng pondo. Budget nerd, papaanda. Ko yung edad ko, nung 1983 sa Batasang Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State Ditas Teodoro at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for
3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007, 2016 hanggang 2020, ako na ang vice chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So, nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget. Kasi, andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di mag-taste din tayong konti. Pero ma'am, kung hindi i-recommit sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, kung hindi na maging desisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level na i-address yung mga controversial provision ng budget? Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion. Pala yun? Pati yung binigay na pondo para sa operational expenses, madadamay pagkabinito. Naku, talagang kailangan ibalik sa BICAM. Billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin, very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwi yan sa 2019 budget. At kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na. Zero na nga yung operating expenses niya. Mapipid at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP.
yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Gano'n din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a budget is simply a veto. A line item veto. However, Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM Committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag. Ang haba pa, ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. So anong plano mo niyan, madam? Napakalinaw pala eh, di ba? Napakalinaw. Noon pa lang dapat sa tinatalakay nila sa BICAM, nag-ingay na ho kayo sa mainstream media. Tingnan yung ginagawa ng BICAM. Tingnan yung ginagawa ng pinsan ko, ng kapatid ko. Dapat yung budget ng DepEd, Department of Education, pinakamataas. Anong nangyayari dito? Kung noon pa lang nangalampag ho kayo, sinamahan namin kayo nangalampag, di ho tayo aabot sa punto na magkakaroon ng pirmahan dyan sa BICAM na yan at mapupunta dyan sa Malacanang. Kung doon pa lang sa punto na yun, pinigilan na natin yung mga kabalbalan na yan, malamang sa malamang, kahit papano, naiwasan natin yung mga ganyang klaseng eksena. Diba? Ganun lang naman ho yun. Wag yung pagka nangyari na yung mga masasamang bagay, doon ho kayo mag-iingay. Napakapangit. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon, bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Nako. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako pagka ano niya yan, no? Pagka pinirmahan niya ho yan, betrayal of public trust. Baka siya ma-impeach dyan. Then ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure projects. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Iyon, naku, yari tayo dyan. Pagka narinig natin yung very important party list, naku, yan na nga ba, nagpaparinig na naman si BP, ito si Senator Amy, di ba? Sino ba yung very important party list? Tingog party list. Sila lang naman ho ang may kakayahan na makipagpirmahan na Memorandum of Agreement sa DBM at diyan sa PhilHealth, di ba? Sino talaga ang nasa likod ng VIP ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Nandun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part ho kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang
involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin niyo yung mga himala na nangyari dyan sa 2025? Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, tapos ilang meeting na informal, sangkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Nung November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi na, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Nalamdala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At, Inindian kayo nito. Inindian nitong si Senator Amy Marcos, yung mga kasama niya dyan sa BICAM. No? Pero sa tingin natin kung pwede lang nilang tanggalin sa BICAM itong si Senator Amy, si Senator Bato de la Rosa. Sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga, hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung... sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace Poe, Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga. Ang gulo. Ang alam ko, pero hindi ko alam. Ano ba talaga? Alam mo, hindi mo? Hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So, ma'am, kung para sa inyo ang best remedy, ibalik sa BICAM, direkta nyo na po ba nakausap si PBBM para... Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan Yun ang problema. Kausapin niyo kapatid niyo yan. na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act,
Nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressmen, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin niyo yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya grabe naman, kapalpakan na ng kapatid mo tapos todo tanggol ka pa. Wala ho talagang mangyayari sa pamilya nyo kung ganyan ang pinagagawa nyo, Senator Rai. Eto, dinediretso na kita ha, hindi ko kayo nakakatulong. Kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4Ps, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang election na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escuderos, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganong kalaki ang naging boto ni PBBM kayo nang inassure niya nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP, hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya, wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di i-veto daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag tinanong parang pork barrel yun, ma'am? Di ko alam various infrastructure projects, VIP nga Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving
appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may question sa Korte Suprema sa ilang provision ng 2025 budget, ma'am. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yung pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi, sabi nga, very bad budget itong Very bad mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth law, very clear naman yan na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, hindi pa nga sila nakakaipon ng required actuarial 2 years expenses. Diba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, sabi nila yung reserve fund na yan, dapat galawin yan. Dapat ubusin yung reserve fund. pa nga yung ipon nila So, okay, before may ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan. Ang bottom line dito, Senator Amy Marcos, kahit na ano pang press con mo, kahit ano pang sabihin mo, ang pinakamaganda mong gawin dyan, kausapin mo na lang yung kapatid mo. Kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, pag-share ho ng ating video at pa-subscribe na rin sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update.